Iniulat ng isang source na gumanti umano ang dalawang pinakamalaking barko ng Coast Guard sa CCG at sinabi na hinarang at pinahirapan nito ang Chinese Coast Guard vessel habang nagpapatrolya. Sinabi umano sa report na sabay na dineploy ng Coast Guard upang magbigay ng seguridad at proteksyon sa iba pang mga maliliit na vessel na kung saan patuloy na hinaharang at inaapi ng Chinese Coast Guard. Agad umanong nagkaharap ang mga barko ng Chinese Coast Guard dahil sinubukan ng CCG na harangan ang mga vessel na nagsasagawa lamang ng pagpapatrolya. Ngunit hindi umano nagpatalo ang Coast Guard at hinarang din ng dalawang malalaking barko nito ang harapan at likuran ng isang Chinese Coast Guard vessel upang hindi ito makalapit sa mga maliliit na barko. Iniulat ito matapos binigyang diin ng isang top military official ng AFP ang pangangailangan na i-upgrade ang ilang mga lugar sa West Philippine Sea na kung saan nakaistasyon ang mga Philippine troops, isang hakbang na inaasahang magpapatibay sa tugon ng bansa laban sa pagiging agresibo ng China. Kasunod ng ginawang pagbisita sa headquarters ng Western Command na kung saan may jurisdiction sa West Philippine Sea, nangako si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na aayusin ang mga pasilidad sa lahat ng mga military outposts sa lugar. Ginawa ang pagbisita ni Browner ilang linggo matapos hinarang ng Chinese Coast Guard ang isang Philippine vessel na nagdadala ng mga supplies para sa mga Marines na nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Anya na bukod sa Ayungin Shoal na kung saan matatagpuan ang lumang Navy ship ng Pilipinas na BRP Sierra Madre na ginawang isang istasyon ng sandatahang lakas, ang iba pa mga bahura, shoals at case na kasalukuyang binabantayan ng mga Philippine troops ay dapat rin umanong pagtibayin. Sa kasalukuyan, ang mga istrukturang kontrolado ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay maaari lamang makapag-accommodate ng maliliit na grupo ng mga sundalo at sinabi ni Browner na kailangang ayusin ang mga ito upang higit na mapalakas ang presensya ng bansa sa lugar. Mahigit 100 Chinese fishing at Coast Guard ships at iba pang unidentified na barko ang muling nagkukumpulan sa West Philippine Sea. Sinabi naman ng mga eksperto na tila plano umano ng Beijing na maglagay ng blockade sa Ayungin Shoal upang putulin ang supply line ng Pilipinas sa lugar. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat ng isang source na namataan umano ang isang Chinese submarine na umaaligid sa Pag-asa habang nagsasagawa ng air patrol sa West Philippine Sea. Ayon sa pahayag ng Armed Forces of the Philippines na matagal na sila naghihinala na mayroong mga Chinese submarine na nakadeploy sa West Philippine Sea at sinabi na isa umanong malaking banta ito sa seguridad ng mga islang inookupa ng Pilipinas sa lugar. Sinabi ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Medel Aguilar na malaki ang posibilidad na ginagamit ng People's Liberation Army ang mga submarines upang magsagawa ng surveillance sa West Philippine Sea. Umamin din si Aguilar na limitado lang ang kakayahan ng AFP sa paghanap at pagsubaybay sa mga Chinese submarine na nasa West Philippine Sea, ngunit gagawa umano sila ng paraan upang mapalakas ang submarine detection and monitoring capability ng sandatahang lakas. Iniulat ito matapos sinabi na isang mataas na opisyal ng Ministry of Foreign Affairs ng China na ang kanilang bansa at ang Pilipinas ay maaaring pangasiwaan ng maayos ang kanilang maritime dispute, ngunit ang isang third party ay maaaring maging dahilan upang magkagulo sa South China Sea. Si Councilor Jolie
ng Information Department ng Chinese Foreign Ministry ay nagsabi na mayroon ng kasunduan sa pagitan ng China at Pilipinas na kung saan nagsasabi ng diplomasya at negosasyon lamang ang tanging paraan upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan sa South China Sea. Sinabi ni Zhao na mayroon silang kakayahan na pangasiwaan ito ng maayos, ngunit kailangan nilang maging alerto sa South China Sea dahil ang lugar ay posibleng magkagulo dahil sa isang third party. Idinagdag niya na ang layunin ng China ay para sa South China Sea na maging isang dagat ng kapayapaan, pagkakaibigan at pagtutulungan. Sila ay tiwala umano tungkol dito at sinabi na palagi nilang nalulutas ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng negosasyon. Binanggit ni Zhao na mula nang mabuo ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS noong 1982, ang China at mga coastal states ay nag-set up ng mga bilateral communication channels upang tugunan ang mga hindi pagkakaunawaan. Sinabi kamakailan ng Philippine Coast Guard na hinarang ng mga patrol vessel ng China ang dalawa sa mga barko nito na papasok sana sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea na kung saan inilarawan ang insidente bilang napakadelikado.